At ayun, isang mapagpalang araw ulit sa inyo lahat mga dudes, at welcome back to my channel. Halika, samahan nyo kami para sa umaatigabong bakbakan dito sa aming dayo dito sa may Malunaw, kasama ang aking mga tropa. At ang vlog na ito ay ginawa ko nung hindi ko pa natutulungan yung ating kaibigan na nadisgrasya, kaya kumbaga sa ay late upload na ito. Kaya samahan nyo mga dudes at panoorin ang aming bakbakan kasama ng aming mga kaibigan. At siyempre hindi mawawala ang ating mga kaibigan si Dudes Dongdong at si Dudes Alvin. At tingnan nyo at panoorin kung ano ang meron dito sa area ito. Maraming salamat ulit sa inyong suporta. At tara, let's go! What's up? Good morning mga dudes. So start tayo dito sa ating panibagong vlog. Dito tayo sa may Pantalan. We'll start dito sa D-Wheel. Ayun yung sasakyan natin, no? At naglo-load muna yung mga kasama natin. Abang-abang kayo kung ano mahuli natin ng mga dudes. Let's go! At ayun, time check natin mga 7:40 AM in the morning. Ano po, at dito kami dumaan sa pangpang ng New Ibahay. Ang ilog na to ay nasa 3 kilometers pa bago maabot yung dagat. At yung bagong sinasakyan nating bangka ay galing sa ating kaibigan na si Mac o Mako kung tawagin. Ayan siya yung ating kapitan. Ayun nga, kasama pa rin ng ating tropa. Binaybay namin ang ilog na to bago namin maabot ang dagat. At napakaganda talaga ng view mga dudes, dahil sariwang-sariwa o virgin pa yung ating ilog dito, dahil napakaraming nipa at mga bakawan. Maraming iba't ibang uri ng bakawan na ating makikita bago natin malampasan ang ilog ng D-Wheel. Okay, nandito na tayo mga dudes. Itong malit na isla na to, o bato, islets kung tawagin. Ito yung tinatawag na Malunaw islets. So dito tayo. Tira natin kung ano mahuli natin dito, at medyo okay naman yung visibility. And then kasama pa rin yung tropa. Si Dudes Alvin, si Dudes Dongdong, si Dudes Mac. Okay, let's go! At ayun, nakabihis na rin ang mga dudes, no? Samahan nyo kami mga dudes at ingatan sa tayo ng puong may kapal. At bigyan ng mga blessing. Oy, napakalinaw ng dagat. Ganito ito dito sa mga dudes. Talagang pag umaga ay talagang napakalinaw ng ating dagat, ano? Pero pag hapon ay unti-unti itong may kunting paglabo dahil sa current na bunga ng high tide and low tide, ano? So dito syempre sa mababaw tayo magsisimula. Tamang stretching lang tayo ng ating lungs para hindi mabigla kung sakasakaling magsisisid tayo sa malalim. Strategy ito ng mga espero. At dito na nga, dahil malinaw, may napansin tayong suno o coral trout. Dahil medyo mailap ang coral trout na ito, kaya dumapa ako sa malayo. Sinubukan kong paamuin pero hindi niya talaga ma-take na umalis, at ayun na nga, umalis na nga siya, kaya wala tayong nagawa at umangat tayo. Balikan na lang natin mga dudes. At ayun, dahil medyo takot siya sa aking lubid o ambush, kaya ang ginawa ko ay galing ako sa ibabaw at pababa ako sa kanya. Nung na-take ko yung range, inim ko yung aking spear gun at ito, boom! Simple lang, sa pool sa likod mga dudes. Ang paraan ng aking paghuli ay galing ako sa ibabaw, dahil kung napapansin nyo, ang setup ng aking spear gun ay breakaway. So kung dadapa o magkakaroon tayo ng ambush, makikita ng mga isda yung lubid na nakukunik sa ating pana patungo sa ating morning buoy. Kaya siguro takot na takot yung mga isda dahil naaalangan silang tumingin sa ating lubid. Kaya ang ginawa ko ay galing taas, pabulusok na lang sa kanya ang aking pagpana. Kaya ayun, successful naman mga dudes. Ang unang isda sa araw na ito, coral trout.
Dito, same strategy pa rin ang ating ginawa. Galing ulit sa taas dahil ilang beses ko na itong sinubukan. Yung Spanish flag snapper na to, nai-ambush pero talagang sa tuwing lalapit siya mga dudes, parang naaalangan siya. Kaya ang ginawa ko ay bulusok style na lang para hindi niya mapansin yung ating lubid na naka-attach sa ating buya. Kaya ulit, successful ulit tayo at nahuli naman natin ang isa sa mga paboritong ulam natin, yung Spanish flag snapper o tinatawag na saging-saging. At good size na rin ito mga dudes, nasa 1.2 kilo na ang isdang ito. At syempre, masarap ito sa sinigang. At dito sa may bandang unahan, unti-unti tayong lumalalim mga dudes upang makahanap ng iba't ibang uri ng isda. Sana pagpalain tayong mag-ambush. Dito naman marami tayong nakikitang dalagang bukid na dapat tirahin. Halos okay na rin yung size nila mga dudes at pwede na talagang kunin. Kaya ang ginawa ko dito ay nag-ambush tayo, umaasang may dadaang malaking pelagic. At kung wala naman, sige, magtiis na lang muna tayo sa dalagang bukid. At ito yung nangyari. Tinamaan natin ang good size na dalagang bukid. Kaya pwede na itong pandagdag pang benta natin. Yellowtail Pussyler pala ang isdang ito o mas kilala sa dalagang bukid and local name. Ito ay isang uri rin na masarap isigang ang isdang ito at siyempre pretuhin. Ito naman sa aking pagbaba, nakikita ko kagad ng King Mac. Hinahabol ko na lang at ayon kay Joy Adventure, kapag nasa tamang distansya at tamang level ang isdang ito ay bumabalik. Kaya sinubukan kong gawin kung anong payo niya at nakita ko sa kanyang video. Sinubukan ko at successful naman ang kanyang advice. At eto ang ating sumunod na isda, isang King Mac, pero hindi siya kalakihan mga dudes kasi hindi naman siya doon lumalaki yung mga isda dito na kagaya ng King Mac, pero it's a good size for kinilaw. Itong area ito kung saan kami namamana ay halos malapit pa sa pulo ng El Nido, pero mas sakop siya ng Taytay, Palawan. At napakaganda talagang pamanahan. At this time, umakyat muna ako para makapagtanghalian kasama si Dudes Mac para kunin yung ating isda at ilagay sa ice bag. At kailangan sa pagkakataong ito ay kailangan natin magluto ng ating pagkain. Kahit anong busy natin mga dudes sa pangingisda, wag natin kalilimutan na kumain kasi mas maganda pa rin na tamang pagkain ang ilalagay natin sa katawan bago sumisid para hindi tayo magkaroon ng aberya. At syempre sa pagkakataon ito, nagluto na si Dudes Mac ng isang napakasarap na sinigang. Kami ay nagdadala ng portable na lutuan sa laot mga dudes kasi kung hindi na-experience ang magluto ng kahuhuli pa lang na isda ay talagang subukan nyo mga dudes dahil napakasarap talaga. At ang ginawa namin pang asim dyan ay mangga lang. Kaya atin yung mga dudes, tara, kain tayo mga dudes. At ayun, pagkatapos ng isang masarap na panangalihan at pagkatapos ng isang oras na pamamahinga ay bumalik muli tayo sa dagat. At syempre hindi natin pwedeng biglain ang ating sarili na sumisid agad ng malalim para makahanap ka ng mga isda. Mas maganda pa rin na huwag muna natin pilitin ng masyadong malalim pagsisid, lalo pat kailangan natin magpahinga pagkatapos kumain.
Dito naman ay nag-fish ko lang ako na umaasa pa rin na may dadaang pelagic na pwede nating tirahin. At talagang napakaganda yung mga isda na lumalangoy sa harapan mo lang. Sa mga hindi nakaka-experience, lalo na ang ating mga bisita na nag-i-snorkeling lang sa taas at tuwang-tuwa na makita mga coral reefs. Dito naman sa aming mga espero ay napapanood namin lahat ng galon na isda dahil nakakasisid nga kami ng malalim. At syempre hindi rin namin pinapana yung hindi pa tamang size or undersize na tinatawag. Naghihintay talaga kami ng good size para syempre makabenta tayo. Hindi lahat ng fisherman swerte, minsan wala rin nahuhuli. At dito nung nasa taas ako, may napansin akong isang malaking barakuda mga dudes. At talagang first time ko makakita ng barakudang ito. Akala nyo malapit na at pwede nang tirahin, hindi pa mga dudes, nasa 6 meters pa yan dahil nga lang sa laki ng isda. At nagulat talaga ako mga dudes, it's my first time to encounter. Ganito kalaki yan siya, nakita ko sa video at tinanong ko yung size, nasa 16 to 17 kilos. Ito namang nahuli ko ay nasa 7.7 kilos lang. Hindi ko natira ito mga dudes dahil iba ang kaba ng first time mo ma-encounter ang great barakuda na to. Ayaw ko rin na tirahin siya dahil hindi ako nakadapa sa bato o sa ilalim ng buhangin, kaya wala akong nagawa kundi ang i-let go na lang. At dito sa pangalawa, sa sunod na pagsisid, ayun may nakita na naman tayong kingmak o tanigi. Tingnan nyo, kung napapansin nyo yung mga dudes, bumabagal yung langoy niya kapag nasa level mo na siya. At ayon nga sa kanila ay mas malaki ang chance na mahuli mo ang isang kingmak kung nasa level mo siya at susundan mo. Minsan kusang bumabalik yan, lalo na kapag pantay na yung level ninyo. At syempre, ito ang ating huli. Isa ulit na kingmak, pero hindi siya siguro kingmak, mga French mac lang siguro ito dahil hindi pa naman kalaki yan, nasa 2 kilo pa lang ito. Pero ito yung mga size mga dudes na napakasarap kilawin. At dito mga dudes, pagkatapos natin masecure ang isdang ito ay umakyat muna ako at lumipat kami ng area. Sinusubukan namin makarami ng area para makadagdag tayo pambenta. At dito na nga tayo sa susunod na area. Medyo malabo talaga mga dudes dahil medyo hapon na. Dito naman hindi naman to kalaliman, malapit lang ito sa Morgueran kung saan madalas kong pinapamanaan. Kasi yung area na to is para siyang draft off, no? Na pwedeng abangan at hintay ka lang kung may lalapit na pelagic. Pero nakakagulat dahil nga medyo malabo. At ito yung huli ko dito, hindi ko na nabidyohan. Kasi may mga pagkakataon talaga mga dudes na akala mo naka-open ka na ng GoPro mo. Pero pag check mo hindi pala, kaya ito na lang ang nabidyo ko. Ito ay isang mangrove snapper o mangagat kung tawagin. Mag-ingat din pala kayo mga dudes kapag nahuli nyo mga isda na to at huwag nyo isusubukan na ilagay sa bungangan niya yung inyong kamay. Dahil sa pangalan pa lang niya talagang masasaktan kayo. Dahil ang tawag sa kanya ay mangagat. Nangangagat po kasi talaga yan. Ilang bis ko na na-expression nung bata pa ako. Ito ang ating huli at pagkatapos nga ng huli na ito ay umuwi na kami. Siguro okay na rin yung pambenta natin. Shout out nga pala sa Joseph Car Care, ating kaibigan sa Puerto, at kay Darwin Declines. Shout out sa iyo idol. Meron pa tayong isa shout out, si MJ Kayaban. Shout out sa iyo idol at maraming salamat po sa inyong panonood. At ito ang ating mga bagong subscriber. Thank you very much po and mabuhay tayong lahat.